Nanay, kailan ko po kayo inimbita? Wala akong matandaan. Bakit po kayo nandito? Sa araw ng pagbubukas ng coffee shop ng aking anak, matapos kong magpadala ng flower arrangement na nagkakahalaga ng 15,000 pesos, may kasamang pananabik, tinrato ako ng aking manugang na parang basura at pinalayas. Naku, sino yang matanda? Nakakahiya naman. Iyan ang mga bulungan at tawanan ng mga tao na sumunod sa akin. Ngunit hindi alam ng bastos na manugang na iyon. Sa sandaling ibaba ko ang tawag, ang kanyang maningning na pangarap ay agad na madudurog. Ako po si Elena de los Reyes, nasa edad 70 na. Naniniwala akong darating ang biyaya kung tahimik at tapat lang akong magsisikap. Pero may mga taong ginagamit ang pananaw na iyan laban sa akin. At ang taong iyon ay hindi iba kundi ang sarili kong pamilya. Erwin, maaari ko bang ikuwento sa iyo ang sandaling iyon, ang pinakanakakahiya sa aking buhay? Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking asawa. Iniwan niya sa akin ang isang komersyal na gusaling may 3 palapag sa isang lumang bahagi ng Maynila. Bagamat hindi magarbo, sapat na ang kita sa upa para mabuhay ako ng komportable. Sa ikalawang palapag, mayroon akong maliit na opisina ng pangangasiwa at araw-araw, inaasikaso ko ang mga pangangailangan ng mga umuupa. Mayroon akong tanging anak, si Erwin, na 36 taong gulang na matapos magtapos sa kolehiyo. Sinubukan niya ang iba't ibang negosyo, ngunit laging natitikman ang pait ng kabiguan. Ang tanging hiling ko ay makita siyang magkaroon ng matatag na buhay. Kaya nang sabihin ni Erwin na magpapakasal siya kay Sheila, labis akong natuwa. Si Sheila ay maganda, matalino, at may karisma. Matindi ang paniniwala kong mapapatnubayan niya ng maayos ang aking si Erwin. Ngunit ilang araw pa lang pagkatapos ng kasal, unti-unti kong napansin ang tunay na ugali ni Sheila. Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa dahil sa luma kong pananamit. Kapag nilalapitan ko siya, sumasagot siya habang nakatingin sa ibang direksyon. Higit sa lahat, ayaw niyang pumupunta si Erwin sa akin. "Nanay, kumain tayo mamayang gabi," masiglang tawag ni Erwin. Sa kabilang linya, naririnig ko ang matalas na boses ni Sheila. "Naku, si nanay na naman? Hindi ba pwedeng kumain si Erwin nang wala ang ina? Para siyang bata." Agad na lumambot ang boses ni Erwin. Hindi naman. Sige, next time na lang nanay." Nagmamadali niyang binababa ang telepono. Nagtiis ako. Inisip ko na tungkulin ng biyenan na pakisamahan ang manugang at higit sa lahat, mukhang masaya si Erwin sa piling niya. Noong nakaraang taglagas, sabay silang pumunta sa opisina ko. Nagkakamot ng ulo si Erwin habang nakangiti. "Nanay, magbubukas po kami ng coffee shop sa ground floor." Labis ang tuwa ko, napapalakpak ako. "Talaga? Aba, nagkaroon na rin sa wakas ng sariling negosyo ang anak ko." Habang ako ay natutuwa, si Sheila na nakaakbay ay tumingin sa akin na parang isang negosyante at nagtanong, "Bienan, tungkol sa upa sa ground floor. Kukunin ba ninyo ang market rate? Magkano po ngayon?" Saglit akong nag-alinlangan bago sumagot. Ang market value ay mga P150,000 peso sa isang buwan, pero P75,000 lang ang kukunin ko sa inyo. Mabilis siyang sumagot, kung gayon, P75,000 lang ang ibibigay namin. Nagulat ako at umiling. "Naku, hindi. Ano bang sinasabi mo? Kalahati lang ang sisingilin ko sa inyo para hindi kayo mahirapan sa pagsisimula ng negosyo." Nagningning ang mga mata ni Erwin habang nakatingin sa akin. "Talaga nanay? P75,000 lang? Siyempre. Gusto ko lang makatulong sa negosyo mo." Ngumiti ako ng may pagmamalaki. Ngunit si Sheila ay walang ekspresyon, tumango lang. Hindi man lang siya nagpasalamat o ngumiti. Nang araw ng pagpirma ng contract at pagkuha ng deposito, tumingin sa akin si Sheila. "Bienan, may pakiusap po sana ako. Habang nagre-renova, huwag po sana kayong sumilip sa bintana mula sa second floor. Napeperwisyo ang mga trabahador at nakakailang sa amin. Pakiramdam ko ay tinamaan ako ng maso sa ulo. Tumango lang ako ng tulala. Mula noon, kahit sa loob ng sarili kong opisina, nag-iingat ako na huwag sumilip sa labas. 3 buwan na maingay ang renovation. Ang ingay ng martilyo at drill ay parang lulabay sa akin habang naghihintay akong matapos ang coffee shop. Gusto kong dalhan sila ng mainit na kape at snacks, ngunit naaalala ko ang malamig na mukha ni Sheila. Isang gabi, may text message si Erwin. "Nanay,
Sa susunod na Sabado ang opening. Maraming kaibigan ni Sheila ang darating, kaya siguradong magulo. Ngumiti ako. Nagtataka ako kung ibig niyang sabihin na huwag akong pumunta o nagpapaalam lang siya. Pero inisip ko, ayos lang. Tungkulin din ng isang ina ang tahimik na sumuporta. Gabi bago ang opening, kinuha ko sa aking aparador ang paborito kong kulay abong coat. Binili namin ito ng asawa ko. Kahit luma na, ito ang pinakamamahal kong damit. Kinaumagahan, sinuklay ko ang buhok ko at naglagay ng lipstick. Hindi ako sanay sa itsura ko, pero inisip ko, para ito sa opening ng coffee shop ng anak ko. Dumaan ako sa flower shop. Ate, gusto ko ng pinakamalaki at pinakamagarang flower arrangement. 15,000 pesos. Yung pinakamahal at pinakamaganda. Nagulat ang tindera. Naku, 15,000. Ang 5,000 pesos ay malaki na sa opening ah. Ayos lang. Gusto kong makita ng lahat. At huwag niyo nang ilagay ang pangalan ko. Anonymous lang. Nagbayad ako at nagpa-deliver. Maganda ang pakiramdam ko habang naglalakad. Malayo pa lang, nakita ko na ang makulay na dekorasyon ng mga lobo. Ang signage ay nakasulat sa magandang letra, Sheila's Cafe. Wala ang pangalan ng anak ko, pero hindi ko na ininda. Sa pasukan, nakita ko ang maraming flower arrangements at ang padala ko ang pinakamalaki at pinakamagara. Huminga ako ng malalim bago ako tumayo sa harap ng pinto. Sa likod ng bintanang salamin, nakita ko ang maraming tao na nakasuot ng magagarang damit, nagtatawanan at may hawak na baso ng champagne. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. May tumunog na malambing na bell at maririnig ang mahinang jazz music. Naisip kong umupo sa sulok para hindi makagulo. Ngunit bigla akong nakita ni Sheila na nakasuot ng itim na dress at kumikinang na necklace. Agad na nanlamig ang mukha niya. Lumapit siya sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ngumiti ako sa kanya. Sheila, congratulations sa opening. Ang ganda ng coffee shop mo. Hinarangan niya ako at tumingin sa paligid. Bumulong siya ng matalim. Nanay, bakit po kayo nandito? Naguguluhan ako. Ha? Nag-opening ang anak ko, kaya nagpunta ako para batiin siya. Kailan po namin kayo inimbita? Malamig ang boses niya, parang yelo. Hindi ako nakapagsalita. Sinabi ko na po sa inyo, inimbita lang namin ang mga kaibigan namin ngayon. Hindi namin kayo inimbita. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Biglang tumahimik ang musika at mga tawanan. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Naririnig ko ang mga bulungan ng mga kaibigan ni Sheila. Naku, sino yang matanda? Baka biyena ni Sheila. Ang luma ng suot, grabe. Hindi raw inimbita, pero pumunta? Nakakahiya. Uminit ang mukha ko. Nakita ko si Erwin sa isang sulok. Nang magkatinginan kami, agad siyang umiwas ng tingin, parang hindi ako kilala. Pinigilan ko ang panginginig ng buong katawan ko at nagsalita. Ah, ganoon ba? Pasensya na, nagkamali ako. Hindi na ako nagtagal doon. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas. Narinig ko ang bulong na, ayan, aalis na ata. Mahina ang tuhod ko habang umakyat ako sa hagdanan. Pagpasok ko sa opisina ko sa second floor, bumagsak ako sa upuan. Nanginginig ang aking mga kamay. Tinitigan ko ang lumang telepono sa lamesa. Alam ko ang numero ni Mang Ben, ang matagal ng tagapamahala ng aking gusali. Kinuha ko ang telepono at dahan-dahan, ngunit walang pag-aalinlangan. Idinayal ang numero. Hello Ate Elena? Bakit po kayo tumawag? Nilunok ko ang luha at kinagat ang labi ko. Mang Ben, tungkol sa coffee shop sa unang palapag. Pakipadala agad ang sulat ng pagwawakas ng lease contract. Ha? Ano pong sinasabi niyo ate? Ang anak at manugang niyo po ang umuupa doon. Ipadala mo siya agad. Ngayon na, ibinaba ko ang telepono. Nakikita ko ang pasukan ng coffee shop mula sa bintana. Ang mga nakagagarang tao ay naglalabas-pasok, nagtatawanan pa rin. Isinara ko ng padabog ang bintana. Umupo ako, pakiramdam ko, may isang bagay sa loob ko na unti-unting nanlamig, parang yelo. 4 na araw, matapos ipadala ang termination letter. Nagkukunwari akong kalmado, inaayos ko ang mga dokumento sa opisina. Biglang may malakas na yabag ng sapatos na umakyat sa hagdan. Hindi nagtagal, bumukas ng padabog ang pinto. Si Erwin at Sheila, galit na galit si Sheila. Inihagis niya ang envelope sa lamesa ko at sumigaw. Bienan, anong kalokohan to? Hindi mo ba alam? Kalmado kong sagot.
Iyan ang termination notice ng lease contract. Sa sobrang galit, hinampas ni Sheila ang lamesa. Seryoso po ba kayo, Bienan? Alam nyo kung gaano namin pinaghirapan itong coffee shop. Kalmado akong tumingin sa kanya. Oo, alam ko. Kaya nga kalahati lang ng upa ang sinisingil ko sa inyo. Sumingit si Erwin, mahina ang boses. Pero nanay, hindi naman tama ito. 1 linggo pa lang kaming nagbubukas, tapos paalisin nyo kami agad? Tiningnan ko si Erwin. Erwin, naaalala mo ba ang opening? Umiwas siya ng tingin. Ah, iyon? Nagkakamali lang si Sheila, stressed lang siya noon, nanay. Sumingit si Sheila, nagmamalaki. Ano bang masama sa ginawa ko? Mga kaibigan lang po namin ang inimbita, tapos bigla kayong dumating. Dahan-dahan akong tumayo. Kaya, dahil hindi ako inimbita, binastos mo ang biyenan mo sa harap ng maraming tao. Ganyan ba ang asal nyo ngayon? Suminghal siya. Pambabastos? Nag-o-overreact lang po kayo. Ganyan na po talaga ang buhay ngayon. Ang isang biyenan na bigla-biglang sumusulpot sa negosyo ng manugang, iyan po ang old-fashioned. Nanginginig ang buong katawan ko, pero pinanatili kong mahinahon ang boses ko. Pagsusulpot? Kailan ako nakialam? Nagpunta lang ako para batiin ang opening ng anak at manugang ko. Bumuntong hininga si Erwin. Nanay, hindi ba kayo nagiging emotional? Kahit na sobra naman ang pagpapatanggal ng contract. Tiningnan ko siya. Emotional? Erwin, nakita kitang umiwas ng tingin noong araw na yon na para bang hindi mo ako kilala. Nakita ko yon. Umiwas siya ng tingin. Ah, iyon? Maraming tao kasi, nanay. Nagmamadali ako. Dahil ba sa maraming tao, dapat mo nang ikahiya ang nanay mo? Tumataas na ang boses ko. Galit na tumayo si Sheila. Bienan, dahil lang po doon, sisirain niyo ang negosyo ng sarili niyong anak? Tinitigan ko siya. Hindi ko sisirain ang negosyo. Pinapaalis ko lang kayo sa gusali ko. Kung magaling kayo, humanap kayo ng ibang lugar. Pumula ang mukha ni Sheila. Naglalaro po ba kayo? Alam niyo po bang 2.5 million ang inilabas namin sa interior pa lang? Wala akong pakialam. Ayon sa contract, 3 buwan lang ang ibibigay ko sa inyo para umalis. Nagmamadaling hinawakan ni Erwin ang braso ko. Nanay, pakiusap. Pag-usapan natin ulit. Inalis ko ang kamay niya at umiling. Wala na tayong pag-uusapan. Aayusin ko ang lahat ayon sa batas. Malalaman niyo yan. Nagngit-ngit si Sheila. Sige po, kung gusto niyo ng batas, maging ayon sa batas. Kukuha kami ng abogado. Maliwanag na unfair termination ito. Ngumiti ako ng malamig. Sige, gawin mo. May abogado din ako. Tinitigan ako ni Sheila at padabog na lumabas. Nag-alinlangan si Erwin, tumingin sa akin at sumunod kay Sheila. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo ako. Sa bintana, nakita ko si Sheila na nagagalit. Iwinawagayway ang kanyang mga kamay habang sinisigawan si Erwin. Si Erwin naman ay nakayuko, parang kinaladkad. Agad kong kinuha ang calling card sa drawer. Ito ay galing kay Attorney Cruz, na inirekomenda ni Mang Ben. Idinayal ko ang numero. Hello? Kayo po ba si Attorney Cruz? Ako po si Elena de los Reyes. Ang usapan po natin sa ground floor, sisimulan na po natin. Lumipas ang 1 linggo. Sinuri namin ni Attorney Cruz ang contract at tiniyak niyang legal ang proseso ng pagwawakas. Siyempre, may mga bantaring natanggap mula sa abogado ni Sheila at Erwin. Nagpatuloy ang coffee shop sa pagpapatakbo, ngunit nag-iba ang atmosfera. Tahimik sa umaga, ngunit sa gabi, ang malakas na music ay nanginginig ang buong gusali. Ang dating coffee shop ay naging maingay na bar. Ang mga speakers ay nagpapatugtog ng malalakas na beat at ang sigaw ng mga lasing ay umaabot sa opisina ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bumaba ako. Sinilip ko ang loob mula sa salamin, na puno ng usok ng sigarilyo ang lugar, mga bote ng alak sa bawat lamesa. Nakita ko si Erwin na tulala, nagsasali ng alak sa counter, at si Sheila, nakasuot ng maikling skirt. Nakikipagtawanan sa mga customers. Kumatok ako ng malakas sa pinto. Galit na binuksan ni Sheila. Ano po? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Bienan, wag po kayong magdikta. Gusto ng customers ang music na ito. Bago pa ako makatapos magsalita, padabog na isinara ni Sheila ang pinto. Namula ang mukha ko.
Umakyat ako, mahigpit ang kamao. Kinaumagahan, pumunta sa opisina ko ang principal ng tutorial center sa third floor. Ate Elena, may sasabihin lang po ako. Maingat siyang nagsalita. Tungkol po ba sa ground floor? Opo, napakaingay po tuwing gabi. Hindi po makapag-aral ng maayos ang mga estudyante namin. Tumango ako ng mabigat. Alam ko po, aayusin na namin sa batas. Pakiusap, maghintay lang po kayo. Nag-aalangan siyang nagtanong. Medyo hindi po ba kayo nagkakasundo ng anak nyo? Bakit nyo po natanong? Wala po. Sabi po kasi ng manugang nyo, pinahihirapan nyo raw sila dahil lang kayo ang landlord. Kinagat ko ang labi ko. Iyon pala ang sinasabi niya sa labas. Huwag po niyong intindihin ang problema sa pamilya ko. Malamig ang boses ko. Agad siyang nagpaumanhin at umalis. Ilang araw pa, umiiwas na rin sa akin si Gnang Reyes, ang accountant sa katabing opisina. Dati, masigla siyang nag-aanyaya sa akin na magkape. Pero ngayon, yumuyuko lang siya at nagmamadaling umalis. Dahan-dahan akong nag-iisa sa gusaling inialay ko ng buong buhay ko. Lumipas ang isang buwan habang naghahanda kami ni Attorney Cruz sa labanan. Nagbabasa ako ng defensive letter mula sa kampo ni Sheila. Isang hapon, nakita ko ang isang dilaw na envelope sa mailbox. Galing ito sa City Hall. Pagbukas ko ng envelope, nakita ko ang isang document na may nakasulat na paunang abiso para sa itinakdang lugar ng pagpapaunlad uli. Agad akong nanlamig. Ang buong block, kasama ang gusali ko, ay itinalaga para sa redevelopment. Ang developer ay isang kumpanyang hindi ko kilala, ang Development. Redevelopment? Mawawala ang gusali ko? Hindi lang ako makagaganti, kundi mawawala pa sa akin ang lahat. Binasa ko muli ang document. Sa ibaba, nakasulat ang Petsa ng Pulong, Sabado, 2 p.m., City Hall Auditorium. 2 araw na lang. Hindi ako nakatulog. Ang gusaling ito ang lahat ng pinaghirapan ng aking asawa. Hindi ko kayang mawala ito. Nang Sabado ng hapon, naglakad ako papunta sa City Hall. Napuno ang auditorium ng mga may-ari ng gusali at mga umuupa. Pagpasok ko, narinig ko ang mga sigawan. Hindi tama yan. Ang baba ng compensation. May isang lalaki, si G. Torres, project director ng Development, na humawak sa mic. Huminahon po kayo. Ipinaliwanag namin ang lahat. Ipinaliwanag niya ang redevelopment. Sa TV screen, ipinakita ang compensation table. Ngunit ang gusali ko ay tinatayang 10 video, lino lang, halos kalahati lang ng market value. Galit na galit ako. Tumayo ako. Sandali. Lahat ay napatingin sa akin. Naglakad ako papunta sa entablado. Anong klaseng pagtataya ito? Ang gusali ko ay dapat na 20,000. Pagnanakaw yan. Tiningnan ako ni G. Torres nang walang ekspresyon. Lola, ang appraisal ay ginawa ng isang certified agency. Sa tingin mo, tama ang panibagong pagtatasa. Kayo-kayo lang ang nag-uusap para kunin ang gusali namin ng napakamura. Hindi ba? Suminghal siya. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Public use po ito. Kung patuloy po kayong magiging uncooperative, mapipilitan kaming gumamit ng compulsory acquisition. Ano? Compulsory acquisition? Opo. Maari naming ilipat ang title kahit wala ang consent ninyo. Legal po iyan. Naiinis ako. Hindi na ako makapagsalita. Biglang nakita ko sina Erwin at Sheila sa isang sulok, nakatitig sa akin. Nakangisi si Sheila. Si Erwin naman ay nakaakbay. Mukhang natutuwa. Lalo akong nainsulto. Umalis ako. Pagbalik ko sa opisina, kinuha ko ang brochure ng Development. Binasa ko ito, pahina-pahina. Wala nang pag-asa. Mawawala sa akin ang lahat ng napakamura. Nakita ko ang mukha ng asawa ko. Patawad. Mahal. Hindi ko naprotektahan ang gusali mo. Tiningnan ko ulit ang brochure. Mga opisyales ng Development. CEO, Marites Perez. Tumigil ang daliri ko. Tiningnan ko ang larawan. Isang babaeng nakasuot ng business attire, nasa edad 50. Marites Perez? Nagmamadali akong naghanap sa drawer ko ng isang lumang album. Binuksan ko at nakita ko ang mga lumang black and white na larawan. Larawan noong college. Sa isa, may babaeng nakangiti, short hair, nakaakbay sa akin. Si Marites, magkaklase kami sa kolehiyo, best friends. Pero nawalan kami ng komunikasyon pagkatapos ng graduation. Tiningnan ko ang larawan sa brochure.
Nag-iba man ang mukha dahil sa edad, ang matapang na tingin ay kay Marites pa rin. Naramdaman kong bumagsak ang puso ko at umangat ulit. Sa ilalim ng brochure, nakasulat ang numero ng Secretary's Office. Nanginginig ang kamay ko habang idinayal ang numero. Hello MM Development. Malamig ang boses ng babae. Gusto ko pong kausapin si Marites Perez, ang CEO. Sino po sila? Si Elena de los Reyes, college classmate niya. Saglit na katahimikan. Kukunin ko po ang contact number ninyo at ipapasa sa kanya. Binigay ko ang numero at naghintay. Nang tumunog ang telepono ko bandang 4 p.m., hindi ko kilala ang numero. Matagal akong nag-alinlangan bago sinagot. Hello, Elena? Ikaw ba si Elena de los Reyes? Narinig ko ang pamilyar na boses. Kahit ilang dekada na ang nakalipas. Nanigas ako. Naku, ikaw si Marites? Oo, ako. Nagulat ako nang tawagan ako ng sekretary ko. Saan ka ba? Masiglang boses ni Marites. Naiyak ako. Masaya akong malaman na buhay ka, kaibigan. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang CEO ng MM Development. Tawa siya ng tawa. Tawanan mo ako, Elena. Saan ka? Magkita tayo agad. Nag-usap kami kung saan kami magkikita. Naglakbay ako papuntang Makati. Nang makarating ako, isang matayog na glass building ang nakita ko. Sa front desk, tinanong ako ng babae. Paano po kayo makarating? Makikipagkita ako kay Marites Perez, CEO. Umakyat na lang po sa ika-15 palapag. May secretary po na sasalubong sa inyo. Nakarating ako sa 15th floor. Nakita ko ang isang malaking pinto na may nakasulat na CEO's office. Kumatok ako. Come in. Boses ni Marites. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang malawak na opisina. May babaeng tumayo mula sa likod ng malaking lamesa, si Marites. Nakasuot ng gray suit, hindi na ang wild na estudyante noon. Elena! Masaya siyang lumapit at hinawakan ang kamay ko. Naku, sino to? Elena de los Reyes. Ilang dekada na. Oo, Marites, mahigit 30 taon na. Inupo niya ako sa sofa. Kumusta ka? Kasal ka na ba? Oo, pero pumanaw na ang asawa ko, 10 taon na ang nakakaraan. Lumungkot ang mukha niya. Naku, kawawa ka naman. Nag-iisa ka lang pala. Ayos lang. Iniwan niya sa akin ang isang gusali. Iyon ang inaalagaan ko. Saan yan? Sinabi ko ang address. Lumaki ang mata niya. Ano? Doon? Elena, iyan mismo ang redevelopment area namin. Kaya nga ako tumawag sa iyo. Nagmuni-muni siya. Dapat siguro ako ang pumunta sa meeting noon. Kaso, busy talaga ako. Ikinuwento niya ang pag-akyat niya sa MM Development. Ang galing mo, Marites. Ikaw ang mas magaling. Nag-iisa mong inalagaan ang gusaling yan. Pero Marites, may problema ako tungkol sa compensation. Sa wakas, ikinuwento ko ang lahat. Ang coffee shop, ang pambabastos, ang eviction, at ang legal battle. Matiyaga siyang nakinig. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. Elena, naku, bakit mo kinikimkim yan? Gusto ko sanang maghiganti kay Sheila, pero sa redevelopment na ito, baka mapilitan akong kunin ang 10,000 at 6,000 lang. Hinawakan ni Marites ang kamay ko. Elena, huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang lahat. May alam akong paraan. Tumayo siya at kinuha ang isang malaking map ng redevelopment area. Tingnan mo. Ito ang redevelopment area. At ito ang gusali mo. Tinuro niya ang sentro. Elena, ang gusali mo ang sentro ng block na ito. Susi ka sa project na ito. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi matutuloy ang redevelopment nang wala ang gusali mo. Ikaw ang may hawak ng key. Umupo siya sa tabi ko. Elena, may 2 option ako. Makinig ka. Ano? Una, lumaban ka. Kunin mo ang pinakamataas na compensation na pwede naming ibigay. Dahil ako ang CEO, mas mataas ang maibibigay ko kaysa appraisal. Kinagat ko ang labi ko. Pero kukuha pa rin ako ng mas mababa sa market value. Iyon na nga. Kaya may pangalawa akong option. Hinawakan niya ang balikat ko. Makipagsosyo ka sa akin. Maging developer ka ng block na ito. Nagulat ako. Developer? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ikaw ang tatanggap ng compensation. Magiging partner ka ng MM Development. Gagamitin mo ang gusali mo bilang capital.
Bibilhin natin ang lahat ng lupa sa paligid at tayo ang magpapaunlad. Nagmuni-muni ako. Makikipagsosyo ako sa development na ito? Oo, ang Development ang mag-aayos ng lahat. Ikaw ang magiging co-developer. Magkano ang kailangan kong capital? Kinumpyut niya. Kukunin mo ang loan sa gusali mo. Ang kulang ay pupunuan namin. Bibilhin natin ang lahat bago magsimula ang official compensation. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko, kaya ang tindahan ng manugang ko sa ground floor. Tumango si Marites. Hindi lang ang ground floor, ang buong gusali, at ang buong block ay magiging sa iyo. Mag-isip ka, Elena. Kung tatanggapin mo lang ang compensation, habang buhay ka lang magiging victim. Pero kung magiging developer ka, ikaw ang magiging may-ari ng laro. Pero Marites, hindi ako sanay sa ganito. Baliw ka ba? Nandito ako para tumulong sa iyo. Mag-aral tayo ulit. Naalala mo ba noong nag-aral tayo magdamag sa library? Ngumiti siya. Hinawakan ko ang kamao ko. Sige, gagawin ko. Ang pangalawa ang pipiliin ko. Niyakap niya ako. Tama ka. Hinding-hindi ka magsisisi, Elena. Ilang araw ang lumipas. Nakaupo kami sa VIP room ng isang bangko. Ipinakita ng loan officer ang document. Gene, De Los Reyes, ang appraisal ng gusali nyo ay 1,000,000 libo. Pwede po kayong mag-loan ng 12,000. Tumango si Marites, CJ. Ang Development ay magdaragdag ng 10 filiong. Sapat na ang P22,000 para sa pagbili ng ibang gusali. Tiningnan ko ang loan document. 12,000. Hindi ko pa nakita ang ganoon karaming pera sa buong buhay ko. Nanginginig ang kamay ko habang kukunin ang selyo. Hinawakan ni Marites ang balikat ko. Elena, ayos lang. Nandito ako. Huwag kang matakot. Tiningnan ko siya, tumango, at inilagay ang selyo. Agad na na-release ang loan, at nagsimula kaming kumilos. Ang legal at business team ni Marites ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga may-ari ng ibang gusali. Isang linggo pa, pinapunta ako ni Marites sa kanyang opisina. Sa conference room, nakaupo sina Marites at ang mga executives. Kasama si G. Torres na nagpahiya sa akin. Pagkakita niya sa akin, yumukod siya. Genge, De Los Reyes, nandito po kayo? Pasensya na po sa mga nasabi ko noon. Ipinakita niya ang report. CEO, GN. De Los Reyes, may report po ako. Nabibili na po namin ang siyam sa 12 gusali sa block. Ngumiti si Marites. Mabuti, mabilis. Bulong sa akin ni Marites. Elena, nag-alok kasi kami ng 20% higher sa market value at cash agad. Siyempre, sasang-ayon sila. Mas malaki iyon sa compensation ng City Hall. Lumipas ang 3 buwan. Araw-araw, nagtatrabaho ako sa opisina ni Marites sa Development. Isang hapon, pumasok si Marites. Elena, anong ginagawa mo? Naghihintay sa atin ang construction company. Tumayo ako. Aba, oo. Sige, pupunta na ako. Sa meeting, pinag-usapan namin ang construction schedule at budget. Gienge, De Los Reyes, kailan po natin sisimulan ang demolition? Tanong ng construction manager. Nagbuklat ng calendar si Marites. Sa susunod na buwan, dapat tapos na ang eviction process. Pagkatapos ng meeting, bumalik kami sa opisina. Elena, pagod ka na ba? Tanong ni Marites. Hindi, nasisiyahan ako. Mabuti naman. Ang ningning ng mata mo, gengeng. De Los Reyes, tinitigan ko ang labas ng bintana. Hindi ko akalain na gagawin ko ito, Marites. Noong araw, nakakulong lang ako sa opisina sa 2nd floor. Elena, magaling ka. Tingnan mo noong meeting kanina. Ang lakas ng karisma mo, dahil sa'yo ito. Salamat, kaibigan. Ngayon, ako na ang may-ari ng buong block. Ang redevelopment ay nasa kamay na namin ni Marites. Hindi na ako ang landlord na walang laban. Isang araw, inabot sa akin ni Marites ang isang document. Elena, kailangan na nating ipadala ito. Abiso ng pagwawakas ng kontrata at pagpapalayas. Nakalista ang tutorial center sa 3rd floor, ang accountant's office sa 2nd floor, at ang coffee shop sa ground floor. Nakita ko ang pangalan ng anak at manugang ko. Kinuha ko ang selyo at nilagyan ito ng selyo. Pagkatapos ng 3 araw, narinig ko ang malakas na yabag ng sapatos sa hagdan. Padabog na bumukas ang pinto. Sina Erwin at Sheila may hawak na yellow envelope, eviction notice. Bienan, anong ginagawa nyo?
Pinaaalis niyo po kami? Sigaw ni Sheila. Kalmado akong tumingin sa kanila. Hindi niyo ba nabasa? Gigibain ang gusali. Umalis na kayo. Nakasulat ang pangalan mo dito. Elena de los Reyes, CEO ng development? Ano ito, nanay? Turo ko ang document. Iyan ang nakikita mo. Ako na ang developer ng project na ito. Tumawa si Sheila nang hindi makapaniwala. Ano? Binili niyo ang buong block? Oo, binili ko. Ang gusali mo, ang katabing gusali, ang likod, lahat ay sa akin na. Hinawakan ni Erwin ang ulo niya. Nanay, saan ka kumuha ng pera? Wala ka nang pakialam doon. Galit na galit si Sheila. Kaya pala, ginagantihan niyo kami. Sinadya niyong sirain ang buhay namin. Dahan-dahan akong tumayo. Ganti? Oo, ganti. Isipin mo ang ginawa mo sa akin. Naalala mo ba kung paano mo pinalayas ang nanay mo sa harap ng maraming tao sa malamig na araw na iyon? Tumahimik si Sheila. Naiiyak na si Erwin. Nanay, sobra naman po ito. Wala na kaming matitirhan. Tiningnan niya ako ng walang pag-asa. Nanay, pakiusap. Hindi ko kayang tingnan ang mukha niya. Tinalikuran ko sila. Umalis na kayo. Wala na akong sasabihin sa inyo. Tinitigan ako ni Sheila at lumabas. Sumunod si Erwin, nakayuko. Nang araw ng demolition, pumunta ako sa site. Kasama ko si Marites. Elena, handa ka na ba? Oo, handa na ako. Umuungol ang excavator. Boom! Binagsak ang braso ng bakal sa third floor. Bumagsak ang dingding at umakyat ang usok. Dahan-dahan itong bumaba sa ground floor. Nakita ko ang pink signage ng Sheila's Cafe na nagpahiya sa akin. Boom! Nagkapira-piraso ang signage. Ang salamin ay bumagsak na parang talon. Tinitigan ko ang eksena. Nakaramdam ako ng kakaibang relief. Ang lahat ng kahihiyan at sakit ay kasabay ng pagbagsak ng gusali. Nakita ko sina Erwin at Sheila malayo sa labas ng safety line. Nakatingin sila ng tulala sa pagbagsak ng gusali. Umiiyak si Sheila. Si Erwin naman ay tulala. Hinawakan ni Marites ang balikat ko. Elena, ang luma ay kailangang gibain para makapagtayo ng bago. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Oo, tama ka. Pagkatapos ng isang oras, tuluyan nang naglaho ang gusali. Tumalikod ako at umalis, kasama si Marites. Hindi na ako lumingon. Naglakad ako ng may pag-asa, nakatingin sa harap. Lumipas ang isang taon. Natapos ang bagong gusali. Tumayo ako sa harap ng 10 palapag na gusali. Katabi ko si Marites. Elena, sa wakas, nagawa natin. Oo, naghirap tayo. Pero nagawa natin. Ngumiti si Marites. Elena, anong gagawin mo sa prime commercial space sa ground floor? Maraming franchise ang nag-i-inquire. Umiling ako. Hindi ko uupahan. Ano? Ang pinakamahal na floor. Hindi mo uupahan? Oo. Ako mismo ang magbubukas ng coffee shop doon. Nagulat si Marites. Ikaw? Sa edad mong yan? Oo. Isang library cafe lang. Punong-puno ng magagandang libro at masarap na kape. Ngumiti si Marites. Wow, ang galing mo. Ako ang first customer mo. Nag-enroll ako sa barista class. Habang buhay akong nagluluto, pero ngayon natuto akong magtimpla ng kape, espresso, milk foam, latte art. 2 buwan akong nag-aral. Kahit nanginginig ang kamay ko, nag-practice ako araw-araw. Kasabay nito, sinimulan ko ang interior ng cafe. Ate, ang isang dingding, mula sa sahig hanggang kisame, gusto ko, puno ng bookshelves. Tumango ang interior designer. Sige po, Ate Elena. Gagamit tayo ng kahoy para maging cozy. 1 buwan ang lumipas at natapos ang cafe. Puno ng excitement, pumasok ako. Ang malaking bookshelf ang sumalubong sa akin. Maaraw ang bintana. Ang kumikinang na espresso machine ay nasa counter. Nakaramdam ako ng fulfillment. Sinimulan kong bumili ng mga libro. Fiction, essays, poetry. Ang mga librong gusto kong basahin sa buong buhay ko. Nang ilagay ko ang mga libro sa shelf, tila nabuhay ang cafe. Nang matapos ang lahat, ikinabit ko ang signage. Munting aklat kape ni Elena. Si Marites ang first customer. Elena, wow! Anong lahat ito? Ang ganda. Salamat. Ako mismo ang pumili ng mga libro. Tumayo siya sa harap ng shelf. Ang ganda ng taste mo. Magsa-sign up ako bilang regular customer. Tumayo ako sa harap ng espresso machine. Marites, anong gusto mo?
Ipapakita ko sa iyo ang skills ko. Isang mainit na Amerikano. Giniling ko ang kape, nag-extract ng espresso, at nagsalin ng mainit na tubig. Inabot ko sa kanya. Tikman mo. Hinalik niya. Wow, ang sarap. Kailan ka pa naging pro barista? Pinagpraktisan ko iyan gabi-gabi. Umupo kami sa tabi ng bintana. Tinitigan ako ni Marites. Elena, malaki ang ipinagbago mo. Ibang tao ka na. Tumawa ako. Hindi ko akalain na kaya kong gawin ito. Noong araw, nakakulong lang ako sa opisina. Magaling ka. Kung naghiganti ka lang at tapos, malamang, empty ang pakiramdam mo. Pero ngayon, may dignidad ka. Mas masarap ang ganti kapag may dignidad. Salamat, Marites. Kung wala ka, hindi ako aabot dito. Nagbukas ang kafe. Mga 10 tao lang ang pumupunta araw-araw. Ayos lang sa akin. Ang makita ko lang ang mga customers na nagbabasa at umiinom ng kape. Sapat na. Ilang araw pa. Bandang 3 p.m. May tumunog na bell. Pagtingin ko, sina Erwin at Sheila. Nag-aalangan si Erwin. Si Sheila naman ay nasa labas, hindi makapasok. Nanay, pwede po ba kaming pumasok? Oo, pumasok kayo. Pumasok si Erwin. Sumunod si Sheila, nakayuko. Parang may sala. Umupo sila. Gumawa ako ng kape at inilagay sa harap nila. Nanginginig ang kamay ni Erwin habang humihigop. Wow, ang sarap, nanay. Humigop din si Sheila. Ang ganda ng kafe nyo, Bienan. Salamat. Tumahimik. Hindi nakakailang. Biglang tumayo si Sheila. Lumapit siya sa bookshelf. Tiningnan niya ang mga libro at nakita ang alikabok sa shelf. Kumuha siya ng towel at nagsimulang punasan ang alikabok. Pagkatapos, inayos niya ang mga librong nakahilig. Nakita ito ni Erwin. Kinuha niya ang towel at pumunta sa lamesa na pinag-upuan ng customers. Tahimik siyang nagpunas. Tinitigan ko lang sila. Hindi ako nagsalita. Pagkatapos mag-ayos ni Sheila, lumapit siya. Bienan, pwede ko po bang punasan ang sahig? Sige. Kinuha niya ang mop at lumuhod. Naglinis ng mabuti si Erwin sa lahat ng lamesa. Nanood lang ako. Pagkatapos ng 1 oras, kumikinang ang kafe. Lumapit sina Erwin at Sheila. Nahihiya. Nauna si Erwin. Nanay, aalis na po kami. Sige. Yumuko si Sheila. Bienan, pwede po ba kaming bumalik? Saglit akong tumitig sa kanya. Dahan-dahan akong tumango. Oo, pwede kayo. Agad na naiyak si Sheila. Salamat po, Bienan. Lumabas sila. Tumingin ako sa bintana. Naglalakad sila, magkatabi. Maingat na hinawakan ni Erwin ang kamay ni Sheila. Tiningnan siya ni Sheila at ngumiti. Matagal ko nang hindi nakikita ang ngiting iyon. Hindi ko alam kung pinatawad ko na sila o tinanggap ko lang. Pero hindi na mahalaga iyon. Ang matinding galit at paghihiganti ay wala na. Ang mahalaga, nakita ko na ang panibagong simula. Alam kong babalik pa sila sa munting aklat kape ni Elena. At sa susunod, mas magaan ang loob kong sasalubong sa kanila. Iyan ang kwento ko. Ang buhay ay puno ng sakit, pero hindi iyon ang katapusan. Ang mahalaga ay ang panibagong simula, ang paggiba sa luma at pagtatayo ng bago. Ang paglabas sa nakaraang sakit at ang pagmamahal sa buhay ngayon. Kung mayroon mang nakarinig nito hanggang dulo, mag-iwan po kayo ng komento para malaman kung nagustuhan ninyo. Salamat.